Hello everyone and welcome back. This is Docket Padama. Ngayon, ang ibabahagi natin ay yung iba't ibang proposed research title na may kinalaman sa kursong engineering. So, yung iba't ibang disiplina under ng engineering na sinasabi natin ay ang mga sumusunod, yung makikita nyo sa inyong screen, simula dyan sa civil engineering, mechanical, electrical, electronics, communication, computer, chemical, industrial, agricultural, biosystem, geodetic, marine, mining, metallurgical, sanitary material, aeronautical, environmental software, petroleum, naval architecture and marine, and biomedical engineering. Lahat po yan, bibigyan natin ng proposed research titles na kagaya ng paulit-ulit ko sinasabi, dapat ay magsilbing gabay sa paggawa ng inyong proposed research title. Ang kailangan nyo lang palitan ay yung mga tinatawag nating variables. So, lahat ito dadaanan natin. So, kung kayo ay nanonood ngayon dito sa ating video, I would like to invite everyone to please subscribe to my YouTube channel at Docket Padama kasi marami pa kayong mga research titles na makikita doon. Follow my TikTok account with the same name, Docket Padama din po. Okay, simulan na natin dito sa unang disiplina sa ilalim ng kursong civil engineering ay sa ilalim ng kursong engineering, ito ay ang civil engineering. So itong civil engineering natin, kung mapapansin niyo, nakaset siya sa Philippines. So ito yung sinasabi ko, pwede niyong palitan yung mga variables. Pwede niyong gawing specific itong setting, yung local ng inyong research title proposal. Isa lang yan sa mga variables na pwede niyong palitan. Another variable na pwede niyong palitan ay yung issue na iniimbestigahan ninyo. Lahat ito present dito sa ating mga proposed research titles na ating ibinabahagi. Okay? Ulitin natin, ito ay para sa civil engineering. Yung susunod ay para naman sa mechanical engineering. Kaya kung mapapansin niyo, nakatakip yung kalahating bahagi niyan. Kasi during our TikTok live or our live sa ating mga social media platforms, ibinabahagi ko yung kalahating bahagi niyan. Kaya napakahalaga na mag-follow kayo sa ating mga SOCMED platforms kagaya ng ating TikTok at ng ating YouTube channel. Pareho pong Doc Ed Padama ang pangalan nila. Okay, ito pangalawa na ipinapakita natin ay para naman sa mechanical engineering. So pwede nyo na po yung screenshot, tapos pwede nyo gamitin guide yung mga makikita nyong research title proposal na interesado kayo. Kailangan interesado kayo doon sa doon sa mapipili yung research title. Yung pangatlo ay para sa mga kumukuha naman ng electrical engineering. So ulitin natin, kagaya ng sabi ko kanina, kailangan, napakahalaga na siguro ninyo na yung title na mapipili ninyo ay interesado kayo. Kailangan nandoon yung passion ninyo. Bakit napakahalaga nito? Kasi kung hindi kayo interesado, yung knowledge ninyo doon sa napili ninyong research title will be very difficult to secure. Napakahirap hanapin. Kung wala man kayong idea doon sa research title na yun, tapos yun ang present ninyo, mahihirapan kayong hanapin. Kasi yung passion ninyo, yung interest ninyo, wala. As compared kung interesado kayo doon sa research title na yun, talagang magpupursige kayo na hanapin yung mga kailangang references na may kinalaman sa napili ninyong research title. Yun ang pagkakaiba noong paraan ng pagpili ng research title. Sunod, after electrical engineering, ECE naman tayo, or electronics and communications engineering. So ulitin ko, makikita ninyo merong mga issues kayong makikita dito sa ating proposed research title. Itong mga issues na ito, kagaya ng 5G technology, independent variable natin yan, that's an issue. So pwede niyong palitan yan. Okay? So ulitin natin, itong binabahagi natin ngayon ay para sa mga kumukuha ng electronics and communications engineering. Sunod. Dito naman po tayo sa computer engineering. Huwag yung pansinin yung CE kasi ginagamit ko lang po yung code kapag tayo ay naghahanap ng mga specific research titles. So,
Ulitin natin, under ng computer engineering, itong mga pre-present dito, pwede nyo nang gamitin. And if you're interested on the other half, just make sure you follow my TikTok account kasi doon tayo madalas mag-live. And from time to time, tinatanggal natin yung takip dyan sa other half para maibahagi natin doon sa mga nag-follow sa ating TikTok account at sa ating social media platform kagaya ng ating YouTube channel. Doc Ed Padama ulit po yun ha. Okay, yung susunod, after computer engineering, dito naman tayo sa chemical engineering. So para makita lahat ng bahagi hanggang dito sa kanan, ito ang mga proposed research titles naman under chemical engineering. So kung mapapansin ninyo, ang independent variable or issue niya ay ito. Tapos pwede nyo na lang dagdagan kung sino yung affected or dependent variable na gusto nyo, or you can even change yung setting niya. Okay? So yun yung sinasabi natin, you can modify the proposed research title para maging customized siya doon sa pangangailangan ninyo o sa requirement ng inyong mga teacher. Okay, sunod ay industrial engineering. So ito naman yung mga proposed research titles under ng industrial engineering. Okay, ulitin ko, pwede nyo na screenshot yan, tapos mamili kayo kung ano yung naka-attract ng inyong attention at ng inyong interest, tapos doon kayo bumuo ng inyong proposed research titles. Okay, sunod. Agricultural and Biosystems Engineering. So ulitin natin, ito yung mga pwede nyong gamitin na mapagkukuhaan ng idea ng mga variables ninyo sa inyong research title. At simula doon sa mga idea na yon, pwede kayong bumuo. Or you can even combine. Pwede kayong kumuha halimbawa dyan ng dalawa, and then you can combine these two and then come up with a new research title. So that's another approach na pwede ninyong gamitin dito sa mga proposed research titles na ibinibigay natin. Okay, sunod. Ang susunod po natin ay ang geodetic engineering. Marami din po ang nagre-request ng geodetic engineering kapag tayo ay naka-live sa ating social media platform. So ito ulit, yung mga pwede ninyong gamiting research title proposal o basihan ng inyong research title o pagbuo ng research title kung kayo ay kumukuha ng geodetic engineering. Sunod ay ang marine engineering. So dito sa marine engineering naman, so napakarami din pong pwede nyong gamitin dito at ito ay naka-integrate sa iba't ibang disiplina, sa iba't ibang field or area na pwede ninyong baguhin. Okay? Pwede ninyong baguhin itong mga variables na nakikita ninyo. So pwede nyo na screenshot yan. So you will have an idea. Now, ito pong ginagawa natin para makatulong tayo sa mas maraming estudyante na kumukuha ng research. I-share ninyo yung ating video sa inyong mga kasama. Pwedeng maging classmate ninyo or kamag-anak ninyo or kaibigan ninyo para matulungan naman sila na makapagsimula sa kanilang proposed research title. After marine, ito naman mining engineering. So itong mining engineering natin ay ulitin natin kung mapapansin niyo, nakaset siya dito sa Philippine setting. Kagaya nitong Philippine mining industry. So, pwede nyong palitan yung setting natin na sinasabi ko. Kagaya ng nauna ko nang sinabi. Baliban dyan, yung independent variable, yung issue na inimbestigahan ninyo, ay pwede din yung palitan din. Pwede ninyong palitan. Okay? So, hindi ito standard na as is, kung ano yung nakita ninyo, yun ang gagamitin ninyo. Ay, yung advice ko is, again, mas maganda kung magagawa nyo siyang specific by customizing the variables that you see in the proposed research titles. Okay, after mining engineering, you have metallurgical engineering. So again,
you can freely take screenshots of these proposed research titles and you can modify them kahit na ano yung gusto ninyong baguhin. You can even combine them if that would if that what it takes para makuha ninyo yung gusto ninyong research title na naaayon sa requirement ng inyong mga guro. Okay, next. After metallurgical, you have sanitary engineering. Medyo malapit na tayo matapos. So ulitin natin para medyo bumilis yung discussion natin. Ay ipe-present natin yung iba't ibang bahagi pa ng engineering course na natitira. Dito sa sanitary engineering, ganun din po, meron tayong mga issues na naka-indicate na dyan. Naka-set siya sa Philippine setting. You can customize and specify both variables. Next, ito naman po ay para sa materials engineering. So, screenshot and then take a specific research title na interesado kayo and then you modify, you specify, you customize, you finalize, and then you submit. Oh, di ba? Karamihan ng mga sinabi natin nagra-rhyme. So, yan, you're free to this is free yung mga ibinabahagi nating research titles. Next is aeronautical engineering. Aeronautical engineering. So, marami rin pong nagre-request nitong course under ng aeronautical engineering. So, I hope this particular set ng research title will help yung mga students ng aeronautical engineering. And kapag na-approve yung mga title ninyo, I would be very grateful if you can come back and testify, give a testimony na na-approve yung title ninyo. We even have testimonies na naging top sila sa kanilang research class. Nabigyan ng special award or citation yung kanilang mga proposed research title. Meron din bumabalik na nagsasabi na nakapag-present na sila sa international conference. So, maganda mga testimony po yan. Pwede po kayong bumalik sa ating social media account and you can just leave your testimony there. I will definitely see that and I will definitely appreciate that. So, after aeronautical engineering, we have environmental engineering, which is bihira siyang lumabas at bihira siyang i-request sa ating SOCMED platforms. But nevertheless, ito po yung ating mga proposed research titles kapag kayo naman ay under ng environmental engineering. Next, software engineering. Again, another area sa engineering na bihirang ma-request. Pero again, since part siya ng discipline ng engineering course, ito po, ginawa natin at ito yung mga pwede ninyong gamitin under ng software engineering. Next is petroleum engineering. So again, you can take whatever fancies your interest and then you can modify that based doon sa requirement ng inyong teacher. So para medyo mabilis na lang yung presentation natin, pwede nyo na screenshot, kunin nyo yung mga kailangan nyo dyan. Okay, but don't forget to customize and specify the variables. Meron pa. If I'm not mistaken, may dalawa pa tayo. So we have name, naval architecture and marine engineering. So again, bihira itong i-request, but since I have encountered this course, ito, binigyan na rin natin ng mga proposed research titles na pwede nyong gamitin under this particular course. So sunod, biomedical engineering. So yan, fit natin. These are the proposed research titles under the biomedical engineering. And then I think that's the last one. So again, if you want to go back, yun yung advantage ng ating naka-video. You can go back doon sa previous research titles and you can also share. Hindi kagaya ng kapag naka-live tayo, that's the disadvantage. Medyo mahirap ng entertain lahat, lalo na if you want to go back to a particular title. That is why I encourage everyone who is watching this video to share our video and to make sure that you subscribe to our YouTube channel. So kung mapapansin ninyo,
hanggang dito po yung ating naging coverage ng ating discussion ng mga proposed research titles. So if you want to go back para at least meron kayong guide, this is the content of the research proposals that I just presented. So thank you very much. And again, allow me to invite everyone to please subscribe to my YouTube channel at Doked Padama and follow my TikTok account with the same name, Doked Padama din po. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all. Thank you very much and I'll see you on our next video.